10:00 ng gabi, kung kailan nagsisimula ng matulog ang lahat sa isla, nasa dagat na naman ang masipag na mangingisda. Kapusin po talaga ma'am kasi sa dami po ng ginagastos kada araw-araw. Nahanap buhay ko sa umaga, sa ngayon, mamaya ubos na yun. Kaya inisip ko pag ilaw ko, bukas ng umaga, meron na ulit gagastusin. Tapos iba na naman pag umaga. Oh, ang ginaw! Nagsasagawa sila ng pamamana or spearfishing kasi paggabi aktibo sila. Karamihan ng mga pagkain ng mga isda, yung mga plankton, ay nandito malapit sa mga mabababaw na lugar. Yun nga lang, madilim, attractive sa mga isda. Galing niyo kuya, may kuha agad ah. Dalawa pa lang, dalawa pong hipon bang. Dahil wala namang sariling bangka si Edward, hanggang sa mababaw na tubig lang siya pwedeng manghuli ng isda. Wala. Sa totoo lang, hindi ko alam paano nila nagagawa na makita. Kasi ako mismo, bukod sa madilim yung tubig, maano siya yung parang maburak. So, malabo, wala ka masyadong nakikita. Pero amazing kasi itong si Kuya, nakakapana pa rin siya ng mga isda. Ilang beses kong sinubukang lumangoy kasama ni Edward. Pero sadyang napakadilim ng dagat. Para kang sumisisid ng bulag. Makalipas ang ilang oras na pagsisid, isang kakaibang bagay ang naaninag ng aming ilaw. At nang aming lapitan, Bakit no? Po, Ahos na no? maano po? May ahas? Sea snake? Kuya, delikado yung sea snake. isang kulay abong ahas dagat ang bumulaga sa amin sa gitna ng dilim. Kuya, delikado yung sea snake. Nagdesisyon ng grupong itigil na ang paninisid. Wala pong mga crabs. Hindi po naglabas. Ayun lang, may nakuha naman tayo. Ang ulam. Pang-ulam. Hindi umabot ng 1 kilo ang napana niyang isda. Pero mas mabuti na ang ligtas at sigurado kaysa malagay sa peligro. Alas 4 na ng umaga nang makauwi si Edward sa kanilang munting barong-barong. Akala ko magpapahinga na siya, pero pagkatapos sumubo ng kanin at sabaw, diretso na siya sa kanyang susunod na trabaho. Eh di kulang po tulog ninyo araw-araw. Meron pa po yung time na wala talagang tulog kasi pero
Sabi ko nga, bata pa naman ako, saka medyo kaya pa naman, sabi ko. Kaya, Ba't niyo po ginagawa yun? marami pong, ma'am, marami pang mga maliit. Ika nga nila, kung may pamilya kang itinataguyod, kakalimutan mo muna ang pagod. Maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Eyewitness mga kapuso. Anong masasabi ninyo sa dokumentaryong ito? I-comment nyo na yan. Tapos mag-subscribe na rin kayo sa GMA Public Affairs YouTube channel.